Umaga nang ma-realize ni Trisha na ubos na ang ilang damit na meron siya mula nang siya'y lumipat. Ate Shay, wala na akong damit. Wala na akong damit. Wala na. Pero na lang. Oo, labang ko na lang. Lalabang ko na lang. Wait, ano? Maya-maya pinahintulutan na rin ni Kuya na maghatiran ng kumpletong bagahe sina Joe at Trisha. Ito yung mga Andes mo. Sorry na lang. For good na ba ito? Or what? Agad namang kinuha ni Trisha ang kanyang bagahe. Ay, hindi pa kuha ni Kuya. Saan ako magsa-start? Ulit? Andiyan na yung gamit ko. Lahat? Habang abala si Trisha, kinausap naman ni Kuya ang malapit sa kanyang si Yong. Kamusta? Ayos naman po, ayun. At yung pakikisama ng ibang housemates mo kay Trisha? Ayos naman po, ayun po. Masaya po. Ibibigayan ng mga damit po, parang gano'n po. Kasabayan sa'yo. Datingan ko ito mamaya. Hindi kasi sa pet. Sa pet mo. Ako, malaki rin naman ata pet ko. Thank you. Sige. Ano patulong naman? Gusto mo tumulong ako? Wait, dami. Tapos babae ko, sakit sa likod. Hindi madali mag-adjust ang isang tao. Sa isang grupo nakapag-adjust na sa isa't isa. Hindi na talaga natagawa mo dito? Yung iba nasa laundry. Ayaw mo? Sige, wag na lang. Alis na lang ako. Tatampo na naman ako. Arte mo? Tatampo na ako, isla ba? Ayaw mo ako dito. May sinabi ba ako? Nararamdaman ko. Yes, paano yung pakiramdam mo? Dahil si Yong ang malapit kay Trisha, isang espesyal na task ang ibinigay sa kanya ni Kuya. Gusto ko na tulungan mo si Trisha na makapag-adjust dyan sa mga kasama niyo. Aba. Samantala habang magkakasama sina Kyra, Devon at Shay, pinag-usapan nila si Trisha. Ay, kumakati siya. Sabihin ko ngayon kay Kuya pag tinanong niya, kamusta si Trisha? Ganun lang ko yung masasabi ko. Inaatasan kita na maging personal guardian angel ni Trisha. Aba. Hindi naman siya umano sa akin, di ba? Nag-stay yung kasama. Stay siya pag mga pagpapamake-up siya. Hindi itong baklos ako pa nagpamake-up. Mas gusto ko yun. Hindi, taho na. Tayo ba wala na tayong pagkain ba tayo ng pupush? Hindi naman kaila sa'yo, di ba? Dahil iba ang tingin nila Shay, yung mga kasama mo ang babae, kay Trisha, nung umpisa, di ba? Awa. Ang umpisa po. Siguro, doon mo pagtuunan, doon siya matulungan paano siya makaka-adjust sa ibang klaseng sitwasyon. Opo. Tao na bahala. Kaya mo ba ito? Kaya po. Salamat po sa pagpunta po dito ni Trisha po. Matapos makausap si Kuya, agad pinuntahan ni Yong si Trisha. Hindi ka ba nahilang kasi parang gano'n? Ano yung sinabi ni Kuya, nilipat ako dito. Okay lang naman kasi nag-sorry si Ate Shay. Pero inaalala ko baka ano. Baka taraya. Eh syempre, teritoryo niya to di ba? Hindi mo na maiwasan niya. Hindi niya naman ako tinatarayan. Tanggap man ng boy si Trisha, paano naman kaya kung malaman niya na hirap ang mga kasamang babae na tanggapin siya? Ano pa yung mga kinainis ng gusto niya? Pagdating niya dito. Bakit? Sobrang, wala akong pakialam dun kaya di niya ako kausapin forever. Totoo, Ate Shay, Feeling close siya, which is hindi pa kami dumadating sa ganun, kakikilala pa lang. Hindi mo lang alam, pero hanggang ngayon may sakit pa silang doon sa'yo. Hindi naman ako masungit. Alam ko yun. Ayaw talaga sa akin ng mga babae. Ayoko lang yung nakikiplastic. Lagi na lang may problema ako. Puro babae kaaway ko. Ganun. Tapusin na natin itong usapan na to.